hindi umaabot pa rin hanggang ngayon batay sa iyong obserbasyon. Attorney Mark Tolentino, how important that the design of development must be people-centered at hindi po sa solsol ng kung kaninong politiko nakapaligid sa presidente at ang mga batas ng bansa ay kahit ilang beses mo siyang i-review o baguhin, kung hindi tama ang programa sa pagpapatupad, lalo na the part of the executive, walang mangyayari pa rin sa kabuhayan ng buong mamamayan at lipunan. How do you react to that? Naging estudyante po ako ng political science. Yes, go. In political science, scientifically in politics, kailangan yung political stability, parang twin yan ng economic stability. So, ibig sabihin, kahit gaano ka galing ka na leader, kung gutom ang taong bayan, you are not an effective leader. Tama. So, lalo na, weak ka na leader, weak pa yung ekonomiya, sasabog yan. So, ibig sabihin, kailangan dalawa pantayan. Kailangan Balance. balance yung pagiging good leader mo, kailangan may mga programa ka sa taong bayan, and yung taong bayan, hindi gutom. Lalo na sa bigas. Kasi, normally, yung tao kasi, ang kinakain natin mga Pilipino, bigas. Although I'm not eating rice anymore, 6 months ako hindi kumakain ng rice. But, ordinary Filipino, or common Filipino, kumakain ng rice. 3 or more than 3 times a day. And ngayon, ang bigas ay sumirit ng mahigit 45% ang itinaas in just 2 years. Oh, yun yan. So, ibig sabihin, Grabe. hindi ka maging effective leader kung ang taong bayan gutom. Ayun. So, make sure na yung taong bayan busog, masaya sa buhay nila, may konting pangbayad sa eskwelahan, may pagkain, may At may services sa gamot. Sa gamot. Yun. Pag ganon, ibig sabihin effective leader ka. Ayun. So, kung wala yun, so ibig sabihin, sasabog talaga ang administrasyon mo. Ayun, klaro ha. At nakakabahala ito, Ginoong Nick Ilman, Asis Monk, and Attorney Mark, sapagkat next to the President yata ng Nigeria, ang ating Pangulo ng Bansa in the last 2 years alone sa kanyang panunungkulan is the most traveled president. At parang naniniwala kami na may travel agency na sila mismo sa loob ng Malacanang. And yung pag-travel ka, Eric, walang problema yan. Kung for example, gumastos ka ng 50 million, may balik tapos na. may investment na 5 million. Oh. Ganun yan. Kasi in business or even in trading, kailangan ka mag-invest. Mag-invest. Kailangan ka. But kailangan, hindi lang invest ng invest, walang ROI. Ang problema, Attorney Mark, travel siya ng travel, palabas ng palabas at patakas ng patakas by 60% mahigit ang investment sa Pilipinas. Oh, yeah. Lumalabas. Yun yung Imbis problema. pumapasok. So, ibig sabihin, invest ka ng invest, walang ROI. Walang ROI. Walang return. Ang problema, kawawa ang taong bayan. At nalulugmok. At pag bumalik siya, ang problema niya ay hindi niya nakikita ang binabanggit natin sa talakayan na ito ngayon, Asis Monk and Ginoong Nick Ilman and Attorney Mark Tolentino, na ang taong bayan ay hindi mo kailangang i-destabilize kapag gutom. Tama. Common question, Asis Monk. Ang kagutuman, you don't need a Rodrigo Duterte to create a stir of propaganda agitation when people are not satisfied sa kanilang ordinaryong pamumuhay. Tama po ba, Asis Monk? Exactly. Kaya nga, kahit yung bata, pag gutom na ang bata, kahit yung baby, magtumay talaga yan. Iiyak talaga yan. That's universal instinct ng tao. So, ito ngayon, taong bayan, busog ba kayo o gutom na? Yun ang tanong ko eh. Kung gutom na kayo, patagal nyo umiiyak, dapat umiyak na tayo para paunahan lang ito sa situation natin. Huwag na natin hintayin. May mga intimidations na dito sa Davao City. May intimidation na, pero hindi naman tayo natitinag dyan. Hindi tayo pwede masusupil. Ayun. So, sana naman, makinig yung taong bayan. Importante dito, Brother Eric, yung Yes. taong bayan Opo. nakikinig sa atin at maintindihan nila bakit natin inilalabas ang katotohanan. Ano talaga ang nangyari sa Pilipinas? Ayun. Bakit si Presidente lakbay ng lakbay, tapos pagdating dito, yung dala lang niya, parang Wala eh. yung pasasabi niya, yun ang mga sulsul sa kanya, yun ang lumalabas sa mga niya. Tama. So, hindi ko parang props na lang siya dito. Klaro.
Asis Monk, maraming salamat doon sa very critical point na binanggit ninyo na kapag ang taong bayan ay busog at kontento sa mga fundamental na pangangailangan, ang gobyerno ay stable. Hindi mo kailangang maging insecure. So, kailangan iyan ang unahin, ang pag-solve at pag-address decisively ng lumalaganap na kahirapan, kakulangan sa kabuhayan, at pag-survive ng milyong-milyong Pilipino. Ginoong Nick Ilman, that will be our last interaction. Your main points before ka magkaroon ng iyong announcement maya-maya, go ahead po. Yeah, gusto lang mag-react sa sinabi ni Asis Monk, no? Siguro hindi naman, hopefully, hindi naman literal yung ibig sabihin niya, umiyak tayo. No, hindi naman siguro. Description yan, description. Yes, dahil kasi ako tingin ko, sa panahon ngayon, hindi tayo dapat maging passive. Hindi tayo dapat maging submissive. No, kung ano sabihin nila, sunod-sunod na lang tayo. Yung 38 years ng ating kahirapan na dinudulot itong sistemang ito, ay sobra na. Si President Digong, no, ay ako tingin ko sa lahat ng magaling presidente, siya yung merong isang patriotic at nationalist vision. Tama. Pero ito ay naputol ng isang sistema, no, kung saan talagang akala natin si Bongbong Marcos ay may papagpatuloy niya Yun. at least man lamang Yung sustainability. yung programa na iniwan ng tatay niya, kung saan yung tinatawag na 11-point program niya, industrial program, kung saan towards industrialization. Ni isa wala. Ni isa wala eh. Halimbawa katulad ng panahon ni Marcos, ng senior, yung gumagawa na tayo ng barko, Yes. gumagawa tayo ng sasakyan. Yes, totoo No? yan. Ngayon, yung pinutol pa yung function ng nuclear power plant. Eh ngayon, ilan ang nuclear power plant ng Malaysia, Yeah. ng South Korea? South Korea. So, kung saan noon, number 2 tayo, no, sa Asia after Japan. Yeah. Pero ngayon, Diyos ko, ulelat na yata tayo. Ulelat. Samantalang ang Napag-iwanan. ating gobyerno, ang ating bansa ay pinakamayaman sa buong mundo. Correct. In terms of natural resources. Correct. Pero sino nakikinabang nito? Tayo ba? Dayuhan at mga oligarkiya. Correct. So, ang punto natin dito, kay Eric, no, mga kasama dito, panahon na para tayo ay ayaw natin ng armadong pakikibaka. No? Iginagalang natin subalit, ginagalang natin at huwag naman sana na mangyari doon sa mga taong ang option ay armadong pakikibaka. Huwag na po. Wag na, kasi madugo yun. Dahil nandiyan naman po ang AFP, no, at ang PNP na develop natin yung kanilang patriotic at nationalist tendencies, no, Tama. para sa kapakanan ng sambayan ng Ayos. iligtas tayo sa kukuha ng pagsasamantala ng mga dayuhan. Very good. At ang ating mga tagapagtaguyod ng ating karapatan ay ang mga military at PNP. Ayun, kasama ang pagkakaisa ng buong mamamayang Pilipino. Correct. Attorney Mark Tolentino, your final message before ko kukuhanan na rin ng final message si Asis Monk at yung mahalagang announcement mamaya ni Ginoong Nick Ilman. Attorney Mark, go ahead po. Of course, in this country, dapat hindi natin kalimutan that the Philippines is a republican and a democratic government. Tama. Kahit anong debate yan, anong pakikibakay ang gawin natin, dapat hindi natin kalimutan na ang Pilipinas, nating mahal, is a democratic and a republican government. Agree. So ano yung essence of a republican and a democratic government? Go ahead. Sovereignty. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng government galing sa taong bayan. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ayun. Government authority galing sa taong bayan. That's why, sabi nga ng kaibigan po natin dito, hindi tayo pwedeng nakinig lang, sunod-sunuran lang. Dapat gawin natin ang dapat gawin, but subject sa rules and regulation and limitation ng ating batas. Ayun. And Attorney Mark, kailan nagiging democratic kong pagkilos ang pagpapahayag ng mamamayan at paggigiit ng kanilang mga karapatan at saloobin at hindi dapat ito tinatrato na destabilisasyon laban sa gobyerno? Hindi yan destabilization. Part yan ng freedom of press and freedom of expression. Kasi hindi naman pwede na, huwag natin kalimutan, lalo sa government natin, yung sa government, na hindi dahil nandun kayo na ang boss ng taong bayan. Kung hindi, pinagkatiwala lang sa yung kapangyarihan ninyo,
yung function ninyo, yung duties ninyo, pinagkatiwala lang ng taong bayan. Hiniram so, lang nila. ibig sabihin, alangan naman taong bayan, magtunganga lang, dapat mag-exercise pa rin ng taong bayan ng freedom of press, yung freedom of expression, ano yung mga disappointment niya sa government, ano yung mga suggestion nila sa government, part yan ng in a democratic and republican government. At hindi yan dapat, destabilisasyon. hindi yan destabilization, Claro. and hindi dapat masaktan ang taong gobyerno sa mga pinagsasabi ng private individuals. Well said, Attorney Mark Tolentino, tagapagtanggol ng karapatan ng mamayan sa pagpapahayag at tagapagtaguyod ng totoong demokrasya sa isang Republican country like the Philippines. Asis Monk, your final message for this episode, at mag-ingat kayo dyan sa inyong kalagayan, at ano po ang gusto nyong mensaheng ipaabot sa mamamayang Pilipino sa kinakaharap nating sitwasyon ngayon? Yun na nga, let us unite. Let's pray. Tama yung sinasabi talaga ni Atty. Tolentino na all authority or powers emanates from the people. Dapat maintindihan ng tao yung preamble ng Constitution natin. Tayo pa rin ang dapat masusunod. The voice of the people is the voice of God. Tama ba ako, Kyrie? Yes, Vox Populi, Vox Dei. Yes. Dapat tayo ang dapat masunod. Kung ano ang pulso natin, kung ano ang gusto natin, dapat tayo ang masunod. Ang gusto ko lang iparating sa lahat na maging maingat, magmasid, at mag-observe kung ano man ang panawagan, kailangan sasama tayong lahat. Kung ano man, kailangan natin magsama-sama para mailigtas natin ang ating bayan. Mahal kung Pilipinas. Pilipinas kung mahal. Ayun. Yun ang programa ni Kyrie. Iyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Asis Monk, sa pakikipagkaisa. Mabuhay po kayo. At kinikilala po ng mamamayan ang inisyatiba ninyo sa pamumuno ninyo nila Yusek Ben Ranque sa grupong Marcos Alis Dyan para maitayo ang mabuting pamamahala at ang pagkakaisang tunay ng sambayan ng Pilipino sa matino na Pangulo na dapat mamuno sa bansa. Maraming salamat. Mag-ingat kayo. Now, for the final message na rin ni Ginoong Nick Ilman, incidental guest namin ito sa Pilipinas nating mahal kasi ang unang inilapit niya, yung pangingialam ng mga powers that be, yung mga politikong makapangyarihan na pati sa mga senior citizens activities and affairs ay ginagamitan ng politika. Kaya siya ay may panawagan sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, Makati. at lalo na sa Makati, sa pagkikilala ng isang independyente, malaya at matino na organisasyon ng mga senior citizens. Sapagkat in the whole country, sabi niya kanina, 12 million na po ang recognized and registered senior citizens. Ginoong Nick Ilman, you have the last 5 minutes of the Pilipinas Nating. Yeah, gusto ko sanang humingi ng pasasalamat sa programang ito, lalo na kay Rick at kay Atty. Tolentino. Sa pagkakataon nito, na gusto ko sanang isiwalat yung damdamin namin sa barangay pinagkaisaan, Makati City, at sa kabuuan ng mga senior citizen sa buong Makati. Gusto sana sabihin dito sa ating mga namumuno sa OSCA particularly, kayo ay may mandato sa Batas Republic Act 9994 na ayusin lahat ng mga sigalot ng mga senior citizen sa Makati. Now, yung federasyon, yung Federation of Barangay Councils of Makati Senior Citizen has been in existence mga 20 years ago. Pagkatapos, dahil sa mga political bickerings natin, nagtayo kayo ng panibagong federation kung saan katunggali ng existing federation. Kaya nagkagulo. Kaya nagkakagulo tayo. Bakit nyo ginawa ito? At ako, sa ginawa nyo na yan, I'm going to assume as the president of the acting president of the Federations of Barangay Councils of Makati, senior citizen, na yung sinasabi ninyo na ito ay illegally wala na, hindi na existence. For your information, ito po ay SEC-registered, Nakita ko mga papilis mo kanina. Okay, SEC-registered ito since 2008. At hanggang ngayon existing pa yan.
kung may problema man sa registration or sa reporting, dapat ang ginawa natin noon, pag-usapan natin. At ayusin natin kung paano natin aayusin ito at para sa kapakanan ng mga senior citizen at magkaroon ng bunga yung ating pakikipaglahok sa usapin para sa senior And citizen. your main point is, dapat hindi nakikialam ang mga makapangyarihang politiko. Correct, no? It should be internally discussed, it should be dialogue, it should be conferential consultative among the senior citizens Yes. leaders of Makati at hindi ikapital ito para sa political interest. Correct. As Okay, provided klaro. for by Republic Act 9994. And, no? Ginoong Nick, narinig ni Atty. Mark Tolentino. Yeah, pwedeng... At lastly, ang gusto na naman ipaabot dito sa inyo, ang Pilipinas ating mahal will always independence of organizations. Correct. And we will always call out politicians and leaders in government who are using power to influence the independence of organizations like yung Senior Citizens Group. At sana naman, sa barangay pinagkaisahan po, huwag po ninyong pagkaisahan si Ginoong Nick Ilman dyan, na pati ang opisina nila dyan ay tinatarget yung i-demolish without proper dialogue and process of Kung justice. saan yung aming opisina ay sa lansangan. Na Okay. hindi kami binigyan ng hindi katulad noong araw. Okay. Ngayon, secondly, ganito, panawagan ko lang, no? Binanggit mo yung the powers that be. Panawagan ko sa barangay captain namin at sa lahat ng mga barangay captain sa buong Makati. Wala kayong pakialam, wala kayong karapatan na sikilin at kontrolin ang mga people's organization, particularly ang senior citizen. Now, hindi lang ang balita ko Okay. sa buong Makati, sa Makati, hindi lang senior citizen ang gusto nilang sirain. Pakialaman. Yung PWD mismo, nagtayo sila ng sarili nila. Narinig ko rin yan. May lumapit No? din sa akin dito So, sa Pilipinas nating mahal. Correct. Yun ang problema natin eh. Ngayon, yung barangay captain namin, actually sa barangay namin, test case itong barangay pinagkaisahan. Okay? Dahil kasi nung ako ay na-elect, noong last year, January 25, hanggang ngayon, hindi ako nire-recognize. No? Hindi ako, ostracized ako. But anyway, ang Outcast importante dyan, Ginoong Nick Ilman, taong bayan ang nagre-recognize. Correct, oo. Ginoong Nick Ilman, at least naisiwalat po ninyo ang inyong saloobin at kay Atty. Mark Last- Tolentino, kanina sinabi niya rin na ang pangingialam ng politiko at mga lingkod bayan sa independent organizations like Senior Citizens Group is a form of interference and may result to oppression and injustice. Just one, Okay. just a Brief minute lang, brief lang. Kasi tawanan tayo. Nananawagan ako sa mga mamamayang Pilipino na tayo kumilos. Kung tayo naniniwala sa ating Panginoon Diyos, Yesu Cristo, tayo ay dapat gumaya sa kanyang pagkatao na ang buhay niya ay ibinigay niya para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Okay. Iyan, reflective yan sa persona ni Pastor Kibuloy, kung saan hanggang ngayon, ang kanyang buhay ay inaalay Tama. laban sa repression, oppression, tsaka sa mga iba't ibang mga pamamaraan na gustong sikilin yung ang kanyang buhay. Tama. Kaya maging determined tayo, no, resolute tayo, no, kagaya ni Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy, I salute you. I salute the KOJC Kingdom kung of saan, Jesus Christ. no, Kingdom of Jesus Christ, kung saan ito yung pinaka-potensyal na grupo na talaga magkakaroon ng pagbabago sa ating bansa. Salamat po. Maraming salamat, Ginoong Nick Ilman, for your courage to be part of Pilipinas Ating Mahal. Attorney Mark Tolentino for a wonderful legal views and wisdom of guidance how the people should develop their people's movement on the ground of law and on the ground of justice and democracy. At napakaganda ng historical na binaybay ni Ginoong Nick Ilman. Ngayon na namin nalaman na siya pala ay isa sa mga main force of contingent na dineploy sa labor sector noon para mag-assault sa Malacanang upang i-pressure na umalis na ang Pangulong Marcos Sr. And now, history seems to repeat itself, really? Or will it be cruel again kapag humatol ang kasaysayan? Sana po makinig ang mga humahawak ng kapangyarihan at lalo na ang Pangulo ng Bansa. And kay Eric, bago tayo magtapos kay Eric, ay kailangan natin i-greet. Happy Ay, oo. birthday! Happy birthday! Yung ating, birthday, happy yung birthday. ating Vice President si Sara Duterte. Yan po ay greetings ng madamdaming pagbibigay ng saludo sa mabuting serbisyo sa taong bayan ng Vice President. Mabuhay ka, Vice President. Mabuhay ka, Vice President Sara Duterte. Pagpatuloy natin ang pakikipaglaban, pakikibaka ng sambayan ng Pilipino. Tama po kayo. Pamunuan mo. Yun, panawagan yun ng mga senior citizens
At yun na rin yata ang sentimentong nadidevelop sa hanay ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. The Vice President that could have been the President had she been greedy of power, siya naman talaga dapat ang naging Pangulo noong 2022. Happy birthday. Happy birthday, Vice President Sara Duterte. Happy Ito po. birthday. Atty. Mark, thank you for the reminder. And things really would have way of reminding doon sa mga nakaraan. Ano? Maraming salamat po sa inyong pagkikipag-isa. Nakasama ninyo si Ginoong Nick Ilman, si Atty. Mark Tolentino at si Asis Mong Olamit kanina. At ako naman po, si Ka Eric, ang aming habilin sa inyo. Hindi po yung salita na kapag ang taong nagigipit ay wag na wag kumapit sa Bombay. Wag po yun. Dito po tayo sa mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang magmamahal ito, kundi tayo ring mga Pilipino. Ito po muli si Ka Eric. Samahan nyo kami araw-araw, Monday to Friday, 10:30. We are nearing 70,000 subscribers now in just a matter of 1 month and 2 weeks. Yan po dahil sa Pilipinas nating mahal. Kayo po ang bida at kami pong tagapagpadaloy lamang. Maraming salamat. Ito po muli si Ka Eric dito sa Pilipinas nating mahal. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na ninalaman, hinigipit pa ng gobyernong ito